Mga bro, ito ang tunay na power projection in motion. Sa gitna ng mainit na AOR ng US Central Command, mga aviation ordnancemen ng US Navy ang walang sawa sa pag-armas ng mga fighter jets sa ibabaw ng USS Carl Vinson, isang nuclear-powered aircraft carrier na literal na lumulutang na airbase sa gitna ng karagatan. Ibang klase ang dedication nila, mga bro, di lang basta trabaho to, mission to. Habang tayo'y tulog o abala sa araw-araw, sila andan, naglalagay ng missiles, bombs, and bullets sa mga eroplano na handang lumipad in minutes para sa anumang sitwasyon. It's not just about firepower, mga bro, it's about readiness, deterrence, and presence. Sabi nga nila, the best way to avoid conflict is to be too strong to fight. And USS Carl Vinson, isa sa pinakamalakas, at hindi basta-basta ang barkong to. May bitbit siyang FA-18 Hornets, Growlers, at iba pang deadly aircraft na may kakibat na firepower na pwedeng magdala ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Pero ang tunay na bayani rito mga bro, yung mga naka-yellow shirt, red shirt, at lahat ng nasa flight deck. Lalo na yung red shirts, sila ang mga nagbubuhat, nagkakabit, at nag-aasikaso ng mga armas. Nakakabilib makita kung gaano ka-organized at ka-disciplined ang galawan nila. Every move on that deck is calculated, rehearsed, and executed with precision. Kaya kung iniisip mong simple lang yan, think again. Mga bro, sana balang araw makakita tayo ng ganitong klase ng coordination at power sa barko ng PN. Imagine a future kung saan ang Philippine Navy natin ay may sariling carrier, o kahit light carrier man lang, at may tropa ring ganito ka-train sa flight deck. Kaya yan, basta tuloy-tuloy ang modernization at suporta ng gobyerno.